Deuteronomy chapter 7 verse 9. Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments to 8,000 generations. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang covenant. At sorry po sa mga ingay sa paligid dahil ayun nga po, nasa bagong bahay tayo at ipaparenovate ng bahay dahil ayun, lilipat na tayo ng bahay. And ayun, it's for good naman, kaya ngayon pa lamang nangihina ako ng paumanhin sa magiging ingay ng background, lalo na sa mga aso, sa mga sasakyan na dumaraan. Kaya mabalik tayo sa ating tatalakayin ng una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo. The term covenant helps us understand the entire Bible. Ang ating Panginoon Diyos po ay tapat sa kanyang tipan. Nangangahulugan po ito na siya po ay hindi nagbabago sa kanyang mga pangako at patuloy po na nagpapakita ng kanyang pag-ibig at kagandahan loob sa mga sumusunod sa kanya, sa mga nananampalataya sa kanya at sa mga lubos na nagpapakita ng katapatan sa kanya. Mula pa sa lumang tipan, yung ating Panginoon Diyos po ay gumagawa ng mga tipan kay Noe, kay Abraham, kay Moises at kay David na nagpapakita po ng kanyang plano ng pagtubos sa sangkatauhan. Ang kasukdulan po ng mga tipang ito ay matatagpuan sa bagong tipan sa ating Panginoong Kristo na siyang katuparan ng tipan o ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa dugo po ng ating Panginoong Kristo at sa kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang konsepto po ng tipan ay susi sa pag-unawa sa buong Biblia dahil ito po yung nag-uugnay sa mga pangako ng ating Panginoon Diyos mula sa simula hanggang sa katuparan ng kasaysayan ng tao. Kaya ayun po, yung pangako ng Diyos ng kaligtasan sa ating mga tao ay nagsimula pa lamang mula sa unang pagbuhay hanggang sa katuparan ng pangako o plano ng ating Panginoon Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God is a covenantal God who relates to His people through covenants. Ang ating Panginoon Diyos po ay tapat sa kanyang tipan. Kaya ito po yung sinabi ko kanina, hindi po siya nagbabago sa kanyang pangako ng pag-ibig at pagpapala sa ating mga mananampalataya o sumusunod sa kanya. Ang kasukdulan po ng lahat ng tipang ito ay natutupad sa bagong tipan na natupad po sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo nang siya po ay nagbigay ng bagong tipan sa pamamagitan po ng kanyang dugo at sa pamamagitan ng pagpapako sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan po nito, lahat po ng sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo ay nagiging bahagi sa ng pamilya ng ating Panginoon Diyos at nakakatanggap ng mga pangako ng buhay at walang hanggang yung eternal life. Ang pagiging covenantal God po ng ating Panginoon Diyos po ay nagpapakita na ang kanyang relasyon sa tao ay hindi batay sa pagbabago-bagong damdamin, kundi ito po ay matibay na pagmamahal at walang hanggang pangako sa kanyang katapatan at pag-ibig. Kagaya pa ng katuruan ni Pastor Sabanayan na ating Panginoon Diyos po, yung love niya po sa atin ay ang agape love, which is the unconditional love. Ito po ay constant, hindi nagbabago at hindi mawawala. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God's covenant community has an obligation to be faithful to Him. Bagamat po ang kaligtasan ay isang biyaya at hindi nakasalalay sa gawa, ang tunay na pananampalataya po ay laging may kasamang pagsunod at katapatan sa ating Panginoon Diyos. Ang pagiging tapat sa ating Panginoon Diyos po ay nangangahulugan ng pagsasabuhay ng kanyang mga utos, pagpapakita ng kabanalan at pagpapanatili sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok o yung mga circumstances na nangyayari o pinagdadaan natin sa ating mga buhay. Kaya sa ganitong paraan po na ipapakita ng bayan ng ating Panginoon Diyos na dati ay Israel, na ngayon ay tayo ng mga mananampalataya, yung ating mga tunay na relasyon sa Kanya bilang Kanyang mga hinirang at na sambayanan. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen. Sorry po sa mga background sound dahil nasa open area po tayo at rinig yung mga dumaraan na sasakyan at yung mga nag-iingay na aso at pusa.